Naibalita na nga ang pagkawala ni Marcos at pinag-uusapan na ito sa loob ng headquarters. Nag-alala naman ng gusto ang buong TFE sa nangyari kay Marcos at baka pinatay na ito. Maliban lamang kay Felix na natatawa lamang ito sa pagkawala ni Marcos. Kaya naiinis nito si Jalil at tinanong niya si Felix na mukhang masaya siya sa nangyari kay Marcos at bakit. Sinabihan ni Felix si Jalil na di ba matagal na niyang sinabi sa kanya na walang mangyayaring masama doon kay Marcos dahil masamang damo ito. Naiinis naman si Liam sa sinabi ni Felix para kay Marcos. Habang papunta si General Carrillo sa Malacanang, inambush naman ang kanyang sasakyan ng mga armadong lalaki. Ngunit kaduda-duda ang ginawa ng mga armadong lalaki dahil sa dibdib lamang nila binaril si General Carrillo at hindi nila ito pinatay kasama si Raquel. Mukhang parte ito sa mga binabalak ni General Carrillo para magbumuka siyang biktima katulad ni Mustafa. At nung isnugod pa nga nila si General Carrillo sa ospital, naggalit pa nito si Raquel na agad itong inisakaso ni Doktora Teresa dahil may sariling doktor si General Carrillo at itong dapat manggamot sa kanya. Dahil sa nangyari nila Marcos at General Carrillo, natatakot na nga mga tao sa kanilang kaligtasan at mas lalong wala na silang tiwala sa gobyerno at sa kapulisan. Mas lalo pang nakukuha ni General Carrillo ang simpatya ng mga tao dahil sa nangyari sa kanya. At pati si Maya Mikalaw, naniniwala na parehong biktima sina Mustafa at General Carrillo ng mga sindikato pagkatapos nilang magbigay ng pahayag sa pagkalat ng iligal na armas. Nag-alala naman ang gusto si Doktora Teresa sa kaligtasan ng kanyang anak ngayon at natatakot siya na baka mawala sa kanyang buhay si Marcos. Agad naman nilapitan ni Jamila si Doktora Teresa at niyakap niya ito kaagad para maibsan ang sakit na nararamdaman ni Doktora Teresa sa pagkawalan ni Marcos. At nakukonsensya naman si Jamila dahil hindi niya nasabi sa kanyang kakajalil ang totoo na ang taong nasa panganib na si Marcos ay kapatid niya mismo ito. Ayaw niyang naglilihim pero kailangan niyang mamili para protektahan niya ang kanyang kakajalil. Gayunpaman, nagtataka naman sina Usman at Jalil kung bakit hindi makita sa CCTV footage kung saan dinala si Marcos ng mga kidnapper. Kahit ilang beses nang chinik nila Ethan at Buster ang CCTV, wala pa rin silang nakikita. Ang sabi ni Jalil na kailangan nilang malaman kung nasaan si Marcos ngayon. Sinabihan ni Usman si Jalil na huwag siyang mag-alala dahil pati mga TFA nakakalat na para imbestigahan kung nasaan si Marcos. Nagtanong naman ito sa Ethan kina Usman at Jalil pero paano yon? Chinik na nilang lahat ng mga CCTV footage pero wala talaga silang makita. Ang sagot ni Jalil na i-play nila ulit mula sa simula. I-play nila ulit ito. Sa pag-imbestiga ng mga TFA sa lugar kung nasaan nawala si Marcos, nagtataka naman ang iba kung bakit hindi nila kasama si Felix sa pag-imbestiga nito. Sinabi naman ni Suarez na nasa East Trinidad si Felix na naka-assign ito sa security ni General Carrillo. Sa pagpunta ni Felix sa ospital, nakita naman niya si Jamila kaya nagtataka siya nito kung bakit hindi pa nagpapakita si Jalil na malinis na nga ang pangalan nito sa otoridad at napapaisip siya kung ano ang mga binabalak ni Jalil ngayon at si Jamil ang susi para mapalabas niya si Jalil. Patuloy pa rin sa pag-torture si Solaris kay Marcos para magsalita ito sa kanyang nalalaman pero walang balak magsalita si Marcos at mas pipiliin ni Marcos na mamamatay siya kaysa magsalita ito. May ipinadala si Axel na dokumento para kay Jalil at mukhang mahalaga ito dahil nagulat si Jalil nung nakita niya ang dokumento at pinapabalik niya kaagad ang TFE sa headquarters. Dinalaw naman ni Natalia si General Carrillo para kumustahin ang kalagayan nito dahil nasa kritikal ang kanyang kondisyon ngayon. Ngunit sa kanyang pag-alis, nagkukunwari pala si General Carrillo na kritikal ang kanyang kondisyon para makuha niya ang loob ng presidente at higit sa lahat ang mga tao. Ano ang nilalaman ng mga dokumento? Ebidensya na kaya ito laban kay General Carrillo? Yan ang ating aabangan sa nalalapit na pagtatapos ng The Blood versus Duty.